Magandang gabi sa ating lahat. Tayo naririto sa isang layunin, di ba? Ang layunin natin ay makatiyak tayo ng ating kaligtasan. Sapagkat kaligtasan ang pinakadakilang biyaya ng Diyos para sa mga makasalanang tulad natin. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo ba may katiyakan na ng inyong kaligtasan? Anong batayan ninyo ng inyong katiyakan ng kaligtasan? Now, ang tanong na ito ay para sa lahat. Maaring mananampalataya ka na at maaring may alam ka tungkol sa mga tanong tungkol sa kaligtasan, pero hindi mo tiyak, paano nga ba? Paano nga ba? Ano nga ba ang gawa ng Diyos pagdating sa kaligtasan? O di kaya maaring hindi ka pa nagkaroon ng tamang relasyon kay Kristo at inakala mo dahil ikaw ay mabuti namang tao, ay meron ka ng kaligtasan. Saan ba talaga nakabatay ang kaligtasan? Ito po'y napakanagang tanong para sa atin. Sapagkat kung tayo din naman ay wala pong katiyakan ng kaligtasan, magiging sinungaling ang Biblia. Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng katiyakan. Dahil kung hindi po katiyakan ng kaloob ng Diyos, wala pong silbi ang lahat ng ating pag-aaral tungkol sa salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, habang pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, inaya ko kayong pakinggan ninyong maigi, unawain ninyong maigi, kung tama ba ang inyong sukatan at pamantayan ng inyong kaligtasan. At kung ikaw na may mananampalataya, kontento ka na ba sa alam mo? Ano ba ang alam mo tungkol sa kaligtasan? At ano ang matututunan mo ngayong gabi pagdating sa kaligtasan? Ang tao po ay walang magagawa pagdating sa kaligtasan. Hindi sa mabuting gawa, hindi sa pagpasok ng reliyon, hindi sa pagpasok ng fellowship, hindi sa pagdadalo ng mga gawain katulad nito. Ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Tanging Diyos lang ang makakagawa. At ang tao, walang bahagi, anuman ang kanyang pagsisikap, hindi siya maliligtas sa kanyang pagsisikap. Maliban na ang Diyos ay gumawa sa kanya. At ito ang ating paksa ngayong gabi, na si Kristo, ang bugtong anak ng Diyos, ay ginawa ng Diyos para sa atin. Si Kristo ay ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya may Kristo ay para sa atin. At sasabihin ko, para sa ating lahat. Sa anong dahilan? Anong mga katotohanan? Bakit ginawa ng Diyos si Kristo para sa atin? At dito nababatay ang ating totoong kaligtasan na ating sasampalatayanan. Buksan natin ang ating Biblia sa isang talata ng Biblia. Sa unang Korinto, kabanatang 1 at talatang 30. Unang Korinto, kabanatang 1, talatang 30. Sige po, mag-share tayo kung sino yung may Bible. Kumabi tayo sa walang mga Bible para makita ang katotohanan na ating pong pag-alam ng katotohanan ng kaligtasan ay nasa Biblia, turo ng Diyos. Ipapaliwanag ko lang po ngayong gabi. Ganito ang sabi sa banal na kasulatan, 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 30. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Na itong isang pangungusap na ito, gusto kong bigyan ng background, bakit sinabi ito. Ang kausap dito ni Pablo ay mga Kristiyano sa Korinto. At ang mga Kristiyano sa Korinto may problema. Bagamat sila ay mga Kristiyano, pero mayroon ding hindi Kristiyano na inaakala nilang sila ay Kristiyano rin. At hindi nila pinaragahan si Kristo na siyang tagapagligtas nila. Kaya, ipinahid ni Pablo sa kanila kung sino sila noon at kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. At yan ay para sa atin. Anong ginawa ng Diyos para sa atin?
Anong ginawa niya kay Kristo para sa atin? Mapapansin natin dyan, merong 4 na ginawa ang Diyos kay Kristo para sa atin. Nakita niyo sa talata, ano yung 4 na yun? Sabi dyan, subalit kayo na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. Mula ro sa Diyos, si Kristo ay naging karunungan para sa atin. Ikalawa, si Kristo Jesus mula sa Diyos ay naging katuwiran para sa atin. Si Kristo Jesus ay ginawa ng Diyos na maging kabanalan. At pang-4, si Kristo Jesus na ginawa ng Diyos para sa atin na katubusan. Kung yan po ang laman ng inyong pananampalataya, hindi maaaring hindi kayo ligtas ng Diyos. Pero kung inyong paniniwala batay sa inyong alam at hindi sa isinuturo ng salita, wala pong kaligtasan dyan. Isa-isahin natin ang bagay na ito. Okay? So, hindi lahat ng pananampalataya nakapagliligtas. Maraming klase ng pananampalataya. Pero ang totoong pananampalataya ay nagmumula lamang sa kaalaman tungkol sa katotohanan kung anong ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin. Maraming sumasampalatayang may Diyos. Kahit ang demonyo pa, nanginginig pa nga na mayroong Diyos. Maraming sumasampalataya na si Kristo ay pinanganak ng Disyembre. Maraming naniniwala na si Kristo ay namatay para sa lahat. Maraming naniniwala na ang Diyos ay mabuti at mapagpala. Lahat ng paniniwala niyan, hindi ang makapagliligtas sa iyo. Ito po ang pananampalatayang laman ng inyong pananampalataya na makapagliligtas, na ang Diyos ginawa si Kristo na iyong karunungan, na iyong katuwiran, na iyong kabanalan, na iyong katubusan. Kung ang pananampalataya nyo hindi naglalaman ng 4 na ito, pananampalataya ninyo patay, hindi makapagliligtas. So nakita natin na kailangan natin ang katotohanan sapagkat ang ating pananampalataya nakabatay sa katotohanan kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Okay? Napakalaga po ang katotohanan kasi katotohanan lang makapagpapalaya sa atin. Ang katotohanan ay hindi natin matatagpuan sa sino mang tao. Walang tao nagsasabi ng katotohanan sapagkat ang katotohanan niya mula sa kanyang pagkamakasalanan. Maaaring totoo sinasabi niya pero hindi mapanghawakan dahil siya man ay nasa kasalanan. Tanging Diyos lang sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya lahat ng pahayag ng Diyos, mapanghawakan natin na ang katotohanan ito siya makapagpapalaya sa atin. Tandaan niyo ba yung sabi sa Juan 8:31-32, ang sabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, kung kayo nga ay magpapatuloy sa aking salita, walang iba ang katotohanan, no? Kung kayo na ay magpapatuloy sa aking mga salita, tunay nga na kayo mga alagad ko. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Right? Yung katotohanan matututunan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung makapagpapalaya sa atin, sa ating maling mga paniniwala at pananampalataya. Kaya nga, ang totoong pananampalataya nagmumula sa pagpapayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Romans 10:17, ang pananampalatayang totoo ay nagmumula lamang mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo. Kaya yung pananampalataya mo mula sa katotohanan, yun ang makapagliligtas sa iyo sapagkat kakahapit ka sa totoong katotohanan ipinapahayag ng Diyos sa iyo. Okay? Lahat na nakay Kristo na mula sa banal na pagkahirang ayon sa banal na kasulatan, walang dahilan para magyabang. Alam niyo ito yung sa Korinto, naging mayabang sila kasi dito eh. Kaya pinayo ito ni Pablo na kayo, hindi kayo maging Kristiyano kung hindi ginawa si Kristo sa inyo na isang karunungan, na katuwiran, na kabanalan at katubusan. Mayayabang kayo.
Dahil marami kayong alam tungkol sa Diyos at kay Kristo, pero wala kayong totoong panampalataya dahil ang panampalataya nyo hindi naglalaman ng kalokohanan. Lundag sa dilim ang inyong paniniwala tungkol sa Diyos. Itong sinasabi ni Pablo dito. Kaya nga, ang sino mang naging Kristiyano na alam niya ang kanyang relasyon o panampalataya sa Diyos, wala siyang may pagmamayabang. Hindi sabihin, ang taling ko, sumangpagpaya siya. Uy, marami akong ginawang kabutihan. Mayabangan niya. Pero, ngayong gabi, tuturuan tayo na huwag magyabang sa ating totoong pananampalataya. Dahil lamang sa soberanong biyaya ng Diyos, dumating sa atin ang katotohanan. Kaya nga, sila ngayon na mga pinili ng Diyos o naligtas, mga pinagpala sila sapagkat sila ay nagkaroon ng karunungan dahil kay Kristo. Sila ay nagkaroon ng katwiran dahil kay Kristo. Sila ay nagkaroon ng kabanalan dahil kay Kristo. At sila ay nagkaroon ng katubusan dahil kay Kristo. Kaya ang panampalataya nila napakatibay. Napakatibay. Diba? Napakatibay. Dahil may laman. So tingnan natin isa-isa. Ating basahin muli ang ating talata. Ang sabi sa ating talata, Corinthians 1:30, subalit kayo na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Una-una, sa mga mananampalataya at para dun sa mga sasampalataya pa lamang, ang sabi ng ating talata, ang Panginoong Hesus ay ginawang karunungan para sa atin. Karunungan. Ano ibig sabihin karunungan? Kaalaman. Lahat, walang hindi alam ang Panginoon. Sa pagkatwid, kung nasa iyo si Kristo, ang karunungan mo ay panlangit na karunungan. Dahil si Kristo ay magtuturo ng totoong karunungan. So, ano ba ang dati nating kalagayan? Bilang ako, bilang sa Kristiyano, dapat ko rin tandaan kung ano ang pinanggalingan ko. At sa inyo na wala pang tamang relasyon kay Kristo, dapat nyo panguhaan kung ano yung kalagayan nyo ngayon. Tayo, bilang makasalanan, tinuturing ko na kung di Kristiyano, bilang makasalanan, lahat tayo bingi at bulag sa mga espiritual na bagay ng Diyos. Wala tayong manay doon. Wala tayong alam tungkol sa espiritual. Ang espiritual na katotohanan, kung ito'y alam mo, ito'y nagbibigay luwalhati sa Diyos. Pero maraming tao nagsasalita tungkol sa Diyos na mula sa kanyang pagkamakasalanan at hindi sa espiritual na kaalaman. Sapagat ang totoo, ang taong makasalanan, wala siyang pakialam para sa kanyang alokohan yung tungkol sa espiritual na bagay. Basahin nyo ang 1 Corinto 2:14. Diyan sa ating 1 Corinthians. Pakibasa na ako sino may hawak niyan. 1 Corinthians 2:14. Ano raw sinasabi tungkol sa taong hindi pa Kristiyano o nasa kasalanan pa? Tulad ko, mga ako'y hindi pa Kristiyano, ang aking kalikasan ay nasa kasalanan pa. Ano sabi diyan? Pakibasa. Ngunit ang tao ngayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi na nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasan ayon sa Espiritu. Okay, ang mga espiritong bagay daw, sinisiyasat lamang ayon sa Espiritu. Pero ang taong makalaman, kamangmangan para sa kanya ang usaping tungkol sa Diyos. Kung katotohanan na mula sa salita ng Diyos at marinig niya, sasabihin niya kalokohan yan. May paniniwala din naman ako. Sayang yung aming pinagmulan. Kung ako'y singilang na ganito, mamamatay akong ganito. Kaya kalokohan niya sinasabi mong yan. Mananatili ako sa aking paniniwala at sa aking religion. Yan ang sinasabi dito. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay sa Espiritu ng Diyos.
Sapagat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang bagay na espiritual naunawaan lamang sa espiritual na pamamaraan. Kapag ikay nasa espiritual na, doon mo maunawaan kung ano yung mga sinasabi sa tunay na kasulatan. Maraming mga ngaral dahil may matatalino. Okay? Maraming nag-aaral ng Biblia dahil sa katalinuhan. Kaya ang kanilang pangangaral batay sa laman, hindi spiritual. Kaya na kontra sa lahat ng aral ng mga nagtuturo ng spiritual. Kaya maraming may labanan ng mga paniniwala. Born again sa mga baptist sa mga ganito, sa ibang mga ganito, labanan yan. Bakit? Makikita mo kung totoong kanilang mga kaisipan sa spiritual, makakaunawaan lahat. Pero labanan yan, sinasabi lang, kami ang totoo. Wala religion ang sabi, kami ang kayo maniwala, hindi kami totoo. Hindi sila magsasabi gano'n. Sabihin lang, kami ang totoo. Pero yung mga nasa katotohanan, makikita sa kanilang buhay. Okay? Makakalaya sila sa lahat ng kamalian. Wala tayong spiritual na gana noon, tulad ko. Walang spiritual na gana, walang hangaring matuto sa Diyos dahil sa likas na kalagayan, bagsak tayo sa kasalanan. Kumbaga sa English yan, depraved. Yan ang tumasin. Kaya ang natural na tao, ibig sabihin po, hindi pa mananampalataya. Tangalan para sa kanya ang usaping spiritual. Hindi niya maunawaan. Sabihin nila, grabe naman yan! Imposible yan! Kalokohan yan! Yan ang sinasabi. Ganon na kuno araw. Kaya nga, lahat mga ginagawa ng Diyos kuno araw ng maatin-atin ng mga Bible ngayon. Alam mo, pinupunta ko yan kasi ako, nakahubad, nakabrief lang ako, kakantahan ko sila, ang Diyos ay nasa iyo, sa harapan nila. Nagkalokohan para sa akin yan. Pero salamat sa Panginoon, katotohanan ng pinahig sa atin ng Diyos. Kaya nung ikalugod ng Diyos, na ihayag niya sa atin ang Ebanghelyo. Ang Biblia. Hindi lamang yung Biblia, kundi yung Ebanghelyo nasa Biblia. Yung Ebanghelyo tungkol kay Jesus na siyang Diyos na katawang tao para siya umako ng kasalanan. At Ebanghelyo na si Kristo ay namatay, siyang pumalit. Imbis na sana siyang parusahan sa impyerno, siyang pumalit sa bawat isa sa atin. Yun ang Ebanghelyo. Nung ipahayag ng Diyos ang Ebanghelyo, gumawa ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa akin, upang si Kristo ay maging karunungan ko. Upang si Kristo ay maging karunungan ninyo. Kaya tanong ko, marunong na ba kayo? Bakit kapag mayroong pangangaral na kontra sa inyong buhay na kayo tinatamaan, bakit nagagalit kayo? Wala kayo sa karunungan. Nakuha na ba yun? Kung marunong kayo, marunong tayong tumanggap, marunong tayong magsisi, marunong tayong magbago ng ating buhay. Pero yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya ang lahat ng nakay Kristo ay nakatagpo ng kayamanang karunungan. Yung karunungan ng isang simpleng Kristiyano. Isang Kristiyano walang pinag-aralan pero taglay niya si Kristo. Talo pa niya ang presidente na punong-puno ng kaalaman sa mundo. Dahil ang presidente sumasamba sa bato. Samantala ikaw, sumasamba sa totoong Diyos. Sino mas marunong? Yung mahirap na walang pinag-aralan o yung pinakamataas na tao sa ating bansa? Meron kayong karunungan. Kay Kristo, nakikita at naunawaan ang mga misteryo ng Ebanghelyo. Kaya dito sa pag-aaral ng Biblia, hindi kailangan high school ka, graduate ka ng college, kahit wala kang pinag-aralan, marunong kang umintindi, nakakarinig ka. Hindi kailangan magbasa yung tenga mo. Makinig lang. Kaya nga ang Ebanghelyo para sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, walang itinatangi, hindi sa mga mayaman lang at sa mga may pinag-aralan, kundi sa mga tao mapagpakumbaba ang puso.
na hanggang tumanggap ng puso. Kaya nga, ang Diyos ay naging matuwid na tayo bigyan ng karunungan. Ganito ang sabi sa Roma 3:26. Ang sabi nito sa Roma 3:26, kung paano ang Diyos ay naging matuwid, no? Para ikaw ay patawarin, para ikaw ay iligtas na isang makasalanan, na isang walang pinag-aralan. Ganito sabi, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong panampalataya kay Jesus. Tiniyak, paunawa ko sa inyo. Ang Diyos daw ay inihalal dito na siya ay isang ganap. Ang Diyos ay isang tagapag-aring ganap sa isang taong sumasampalataya. Ni mayaman siya, mahirap siya, may pinag-aralan siya, walang pinag-aralan, ang usapin dito, sumampalataya. Kaya ang Diyos, sa taong makasalanan, grabing kanyang kasalanan, pero sumampalataya, ang Diyos ay nag-aaring ganap sa kanya. Ang Diyos ay matuwid. Now, tanong natin, paano maging matuwid ang Diyos na kanyang pinawawalang sana ang isang makasalanan? Paano nagiging matuwid at patas ang Diyos na isang kriminal, na isang tulad ko, na rebelde, ay kanyang inaring ganap? Hindi ba dapat lang ang rebelde ay dapat parusahan? Di ba't ang isang makasalanan dapat ay parusahan? Dapat siya ay patayin sapagkat siya ay makasalanan? Di ba't yan ang hiningi natin kapag may isang taong ni-rape ang 6-month-old na bata? Dapat patayin niya, bitayin niya sapagkat yun ang nararata. Tayong lahat, ganoon din ang dapat gawin ng Diyos sa atin. Pero ang matindi, ikaw na makasalanan, ikaw na isang rebelde, simula na yung pagkabata hanggang ngayon, inaring ganun pa ng Diyos. Paano na maging matuwid ang Diyos? Unfair yan. Tapos yung mga righteous, mga religious, na may magagandang posisyon sa relihiyon, ay sasabihin lang sila yung matuwid, sasabihin ng Panginoon, matuwid sila. Pero sabi ng Diyos, hindi. Kung sino yung mga self-righteous at mga religious, sila yung masasama, ang sabi ng Panginoon. Pero yung pinakaminal, inaring gano'n. Paano naging matuwid ang Diyos dyan? Yan po yung dalawa. Una, si Kristo ginawa ng Diyos na karunungan natin. Kaya naunawaan natin ngayon ang Ebanghelyo. Ikalawa, ang ating Panginoon ay ginawang sa atin na katwiran. Na, balik tayo. Ang sabi ko kanina, tayo ay kriminal sa lahat ng kriminal sapagkat tayo ang pumatay kay Kristo actually. Magawa, hindi pa tayo nabubuhay doon, pero yung kasalanan natin ang pumatay kay Kristo. At lahat ng tao, kriminal. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa lahat. Dahil kung si Kristo hindi namatay sa'yo dahil sinasabi matuwid ka, ay hindi ka karapat-dapat sa kamatayan ni Kristo at walang kaligtasan. Kaya kung hindi mo aminin na ikaw ay kriminal, hindi para sa iyo ang kaligtasan. So kapag tayo po ay mabaho, tayo ay makasalanan, at tayo ay walang halaga sa banal na katarungan ng Diyos. Kung tayo po ilalagay doon sa korte at ito ang hustisya ng Diyos, at tayo ay mga makasalanan, ang hatol sa atin ano? Kamatayan. At yung mga taong walang ginawa, ang hatol sa kanila ay okay. Pero hindi, baliktad eh. Yung nagmamatuwid, yun ang hinatulan. Pero yung mga makasalanan na umaamin, yun ang inaring ganap ng Diyos. Diba unfair yun? Paano naging matuwid ang Diyos daw? Now, ito ngayon ang paraan. Kung bakit ang Diyos hindi natin maparatangan unfair. Dahil ang Diyos din ang gumawa ng paraan upang ang mga makasalanang tulad mo, tulad ko, ay papawalang sala ng Diyos. Anong ginawa? Doon pa lamang sa eternidad, itinakda ng Diyos na ang kanyang anak na si Jesus na Diyos ay magkatawang tao. Okay? Siya'y magkatawang tao. At nung siya'y magkatawang tao, nagsimula siya sa bata para walang may paratang ang sino mang tao na Diyos siya eh. Hindi siya nagkatawang tao.
Nagkatawang tao siya, nagdusa siya, at pinahirapan siya, pinatay siya, pinakos siya krus. At yung pagiging matuwid ng Diyos, siya mismo ang umako upang ang kanyang katarungan ay hindi mapaparatangan na unfair. Sinugo ng kanyang anak na siyang mamatay upang tuparin ang kanyang pag-ibig sa makasalanan tulad mo, tulad ko. Kaya matuwid ang Panginoon na ikaw ay kanyang aring ganap sapagkat si Kristo ang namatay para sa iyo. Sapagkat kung tao ang pagtitiwalaan natin na siyang gumawa ng lahat ng paraan para siya maligtas, bigyan siya ng pabor ng Panginoon, impyerno talaga siya. Yung pinakang pagsisikap ng isang tao, lalo siyang bumabaon patungo sa impyerno. Ang kailangan lamang niya, magpakababa at tanggapin sa sampalatayanan ng katotohanan na si Kristo'y ginawa ng Diyos na karunungan. Ikalawa, na katuwiran. Yun po. Kaya isinugo ng Ama ang kanyang anak sa mundo dahil sa kanyang pag-ibig. Upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay hindi mapapahama. Bagkos, magkaroon ng wow. So yun ang dakilang gawa ng Diyos. Si Kristo naman, para maging matuwid ang isang mananampalataya, si Kristo naman ay kanyang pinarangalan ang Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos mula pa lamang sa eternidad na mayroon siyang isusugo sa lupa na magkakatawang tao at mamatay sa krus, sinunod ni Kristo. Sinunod ang buong kalooban ng Diyos. At batay naman sa batas dito sa lupa, ang sabi, dapat may mamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao ay makasalanan. At para mabayaran ang kasalanan ng lahat ng tao, dapat may mamatay. Dahil kung tayo ang mamamatay, hindi na tayo mabubuhay, impyerno tayo diretso. Dapat may mamatay na walang kasalanan pero aako ng ating kasalanan. Yan ang hinihingi ng batas mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. At yun ay tinupad lahat ni Kristo. Yung buong kalooban ng Ama na ang Diyos ay magkatawang tao, mamuhay bilang sanggol at mamatay para sa kanyang mga iniligtas. At yung hinihingi ng kautusan at batas na dapat may mamamatay para bilang kabayaran ng kasalanan, tinupad lahat ni Kristo. Kaya kung tawagin yan, ganap na pagsunod ni Kristo. Kung tawagin yan, ay katuwiran ng Diyos. Kaya nga, ikalawa, ang Panginoon ay ginawang katuwiran sa atin. Dahil kung hindi tayo gawa ng katuwiran ni Kristo, sa katuwiran tayo ng ating sariling mananangan, impyerno tayong malaki. Kailangan may umako ng ating kasalanan at magbihis sa atin ng katuwiran ni Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit si Kristo ginawang katuwiran para sa atin. Ngayon, tatanungin kayo, kung hindi nyo narinig ito, ngayon dalawang punto na, ang Panginoon pala ay ginawang karunungan para sa atin. At ang Panginoon ay ginawang katuwiran para sa atin, para tayo maligtas. Ano ang batayan ng inyong panampalataya? Saan kayo nakabatay? Dahil kayo ay marunong? Dahil kayo may alam kayong ibang paraan ng kaligtasan? Dahil mabuti kayong tao? Dahil kayo nasa relihiyon? Dahil kayo membro ng isang relihiyon na kinikilala? Yung bang batayan ng inyong kaalaman ng kaligtasan? Eh wala kayo sa katotohanan. Dahil ang batayan ng ating panampalataya sa katotohanan na ano? Na ginawa ng Diyos ang Panginoon na maging ating karunungan.
Dalawa, ginawa ng Diyos si Kristo na ating maging katuwiran. Ikatlo, sa ating text. Basahin natin muli ang ating text. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin. Mula saan? Mula sa Diyos. At naging katuwiran para sa atin. Ikatlo, si Kristo ay ginawa ng Diyos para sa atin na maging kabanalan. Na, ano po ba yung kabanalan? Maraming naniniwala na ang kabanalan, ito yung pag hindi paggawa ng kasalanan. Tama naman talaga yan. Marami nang sasabi ng kabanalan, kailangan maging mabait ka, mukhang anghel, mukhang banal, mapagkatiwalaan ka, maawa mukha mo, hindi magagalitin. Kaya pag nagalit ka, tumigil ka dyan. Kasi banal eh. Ganun. Hindi po yan ang ibig sabihin. Sa Biblia po, ang ibig sabihin ng banal, ikaw ay inihiwalay mula sa karamihan ng kabulukan ng kasalanan. Dahil si Kristo ginawang karunungan sa iyo, ginawang katuwiran sa iyo, sa makatuwid, ikaw ngayon ay inihiwalay na sa gawang sanlibutan. Banal ka na sa Diyos. Ibig sabihin, pag-aari ka ng Diyos. At dahil kay pag-aari ng Diyos, ikaw naman ay maglilingkod at magbibigay papuri sa Diyos. Yun po ang kabanalan. Hindi yung nakaabito ka. No? Hindi yung babae, mahabang buho, mahaba ang saya, mahaba ang dila. Hindi yun ang kabanalan. Ang kabanalan, katotohanan na ikaw ay ginawang karunungan. Na si Kristo ginawa sa iyo karunungan at si Kristo gumawa sa iyo ng katuwiran. Kaya ngayon, si Kristo ginawa kang nasa kabanalan. Now, bakit ano bang buhay natin? Alam nyo, walang taong banal sa sanlibutan. Para siya maging banal, dapat maalis siya muna sa mundo. Okay? Kaya sabi nila, doon ako manirahan sa buwan para hindi lang ako magkasala. Sa buwan siya nag-iisa. Eh dahil sa kalungkutan na galit, nagkasala siya. Punong-puno siya, nagputog na ako. Kung sarap ng putog. Andun yun, yung katakawan, di ba? Nagkasala pa rin siya. No. Para ikaw, nasa lahat, nasa mundo, eh parang huwag kang magkasala, eh sabi nila, pumasok ka sa kumbento, pumasok ka sa kumbento, magmongha ka. Yun ang ginagawa ng araw. Hanggang ngayon, yan ang maraming gumagawa niya. Pero ang pangalang maging banal, dapat maging kay Kristo ka. Banal ka, bagamat nasa gitna ng mundo. Ikaw ay nasa mundo, pero ikaw ay hindi makamundo. Dahil ikaw ay Christian. Lagi tayong bulok sa kasalanan. Dati tayong lumalangoy sa bisyo. Dati tayong lumalangoy sa pagmumura. Lahat. Paninirang puri, pandaraya, pagnanakaw. Lahat nandiyan tayo. Pagsisinungaling. Subalit sa ating pong pagsampalataya kay Kristo, ikaw ay nabibigyan ng bagong pagkatao. Bakit po? Dahil si Kristo ginawang karunungan sa iyo. Dahil si Kristo ginawang katuwiran sa iyo. At dahil si Kristo, ginawa ka ngayong kabanalan. Kaya tingnan nyo ang sabi sa 2 Corinthians 5:17. Yung mga na kay Kristo na. Pakibasa lang. 2 Corinthians 5:17. Sige. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay na nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Okay, ang sino sabi dyan? Ano sabi dyan? Ang sino ang na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Nilalang siya dati dyan sa kamunduhan, sa kasalanan. Nag-wow dyan sa putikan ng lahat ng kasamaan. Pero kung siya ay naging Kristiyano, bagong nilalang siya. Bagamat nandiyan pa rin sa putikan ng mundong ito. Pero ang sabi niya, ang mga lumang bagay, lumipas sa kanya. Hindi na siya gumagawa ng gawang mga kasalibutan ng araw na ginagawa niya.
At hindi lang yun, nagbabago siya. Ang sabi dyan, at lahat ay nagbabago. Kaya nga, marami pong naniniwala sa Diyos, pero anong ginagawa? Tulad ng kahapon, di ba? May pinalabas sa balita, ano sa na mayroong babae na papapako. Nakita niyo? No? Saka mayroong lalaki na papapako. Pero pagkatapos, binantayan ng ambulansya eh. Binantayan ng ambulansya. Kabag-kabay yung mister na yung sa asawa niya. Tapos, umasagad ng mga anti-tetano, lahat. Pero sabi, hindi na magpapadoktor. Okay. Pero anong kami ng pagbukas? Anak. No, inom para daw mabawasan yung kirot. Sa ganun, sa ginawa nila, nabawasan ng kanilang kasalanan. Eh, hindi ko na naalis. Nabawasan lang. Pero kung ikaw'y naka-Kristo, hindi lang nabawasan, inalis talaga dahil ginawa kang karnungan, ginawa kang katuwiran, at ginawa kang pangbanal. At yun ang laman ng ating pananampalataya. Kabanalan. Kaya ang sino mang nakay Kristo sa isang bago, ay lang. At wala niyang dati. Ang buong bago wala niya. At higit pa rin, nagbabago sa atin. Sumalit kayo ay nanay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, naging katuwiran sa atin, naging kabanalan, at naging ating yung kasalanan ito po si Kristo maging ngayon at maging sa darating. Wala nang kasalanan. Wala kasalanan pa rin. Kaya dalawa, sa sandaling din na masala, may katiyakan ka na kapag dahil pinatawag ang masalanan sa kasalukuyan at paubusan ng Kristo. Kaya anytime, sa sandaling tayo hindi makakuran ang hanggang asyon, pinapatawag ito. Kasi patawarin mo sa sarili mo. Kasi ayaw mo tayo magpapatawarin sa akin. Kung tawag ng guilty conscience, naman sa Diyos sa iyo, parang liwala yung taon, huwag mo na sa akin. Pero kung tawag ng sarili, ay ganyan mo sa akin. Ang sakit ng tawag ng Diyos, kung tawag ko lang, at ang kung ang ating pananampalataya ay nagdalaman ng una, ng Panginoon ginawa sa atin na karunungan, ng Panginoon Jesus ginawa nito sa atin na katuwiran, ng Panginoon Jesus ginawa nito sa atin na kabanalan, at panghuli, ng Panginoon Jesus ginawa sa atin ng Diyos na katuwiran. Yung ba naman ang pananampalataya na isa sa Diyos na sa Panginoon? Ay, ito po. Naninindigan tayo na talaga sa katotohanan. Ay, yung boy at saka yung siya, no? Yung bumaw. Ano yan? Yung siya, boy na sila doon. Wala, nagkano sila. Hindi sila, karera, no? Tapos sila doon sa aking bumaksak. Tapos may bunga na yung ano eh. Yung saging, di ba? May bunga na. Ngayon, matalinis yung goy, sabi niya, hati tayo. Kasi inaangkin kay si Pagong may-ari talaga nun eh. Pero ayaw maniwala itong si Unggoy, mas ano siya, matalino. Sige, hatihan natin. O sige, sabi noong Pagong. Sabi ng Unggoy, gusto niyo makalabang. Marunong eh. No? Sa kanyang sarili, marunong. Hatiin natin, pupulin natin. Yung may bunga, akin. Yung iyo naman, naputol, puno lang, iyo. Sabi ni Pagong, sige. Tayo lang tinanim. Tinanim niya. Ang ginawa ng Unggoy, talagang nilagyan ng pural, binakuran, nilagyan ng puno, pinaganda yung mga daapon, pati yung bunga, talagang inalaga ang maigi. Pero ilang araw lang, unti-unti namamatay yung dahon.
Makikita niyo yung kay Pagong, sumisibol. Sumisibol. Tapos mamaya, nangiitim yung bunga. Yung kay Pagong, ay nagkakadahon na. Hanggang sa nakita niya, nabulok. Nabulok. Pero itong si Pagong, ano sabi ni Pagong? Tama yung aking paniniwala. Ang batayan ng paniwala niya, okay, walang ebidensya sa una. Pero habang tumatagal, tumutubo hanggang sa nagbunga. Pero yung paniniwala ni Unggoy, na maraming tao na ng paniniwala, gusto nila yung magagandang pakita sa kanilang buhay, unti-unting natutuyo dahil hindi na poong pananampalataya. Mga relihiyon, mga samahan, mga good works, mabuting gawa, pinapakita nila. Nakabuloy sila ng simbahan, nakabuloy sila ng milyon sa mga nalindol. Pero itong si walang pinag-araman, magtiwala lamang siya nang sabing mayroon ay tutubo. Kaya nga, yung paniniwala ng Unggoy may laman mapamawakan. Pero yung paniniwala ng yung Pagong may laman. Pero yung paniniwala ng Unggoy walang laman. Sa tingin, sa una, maganda. Marami pong nagsasabing may paniniwala kahit sa Diyos. Pero walang laman yung kanilang panampalataya. Pero itong paniniwala ng isa, may laman. Ano yung apat na laman? Karunungan, katwiran, kabanalan, tungkol. Si Kristo ang ating tagapagtulong. Hindi yung ating mabuting gawa. Kaya yung paniniwala natin, pananampalataya natin, mula sa pag-aaral, ito yung nakapagpapalaya sa ating maling paniniwala. Pero yung mga ayaw magbago ng kanilang pananampalataya, dahil nagtitiwala sila sa kabutihan nila, sa kanilang paraan, mamamatay sila sa kanilang maling paniniwala. Saan kayo pupunta? Anong pananampalataya meron kayo? Pinahawakan ko, basta alam ko na yan. Eh sabi ba na, kahit ikaw ay Kristiyano na, miyembro na sa iglesia, tiyakin mo kung may laman ng iyong pananampalataya. At kung ikaw'y wala pang tamang relasyon kay Kristo, ito ang totoong pananampalataya. Kung tawagin yan, saving. Tayo muna namin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, sapagkat ang salita ninyo yung katotohanan. At ang katotohanan ito, Panginoon, gaya ng sinabi, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit mananatili ang katotohanan ng inyong salita. At ang salita ninyo, Panginoon, ang pinagmumulan ng matibay na pananampalataya, pananampalatayang may laman, pananampalatayang mapapalindigan, pananampalatayang makapagliligtas ng aming karila. Tulungan mo kami, Panginoon, makamit ang totoong pananampalatayang ito, sapagkat nalaman namin na si Kristo ay ginawa ng Diyos para sa amin. Para sa aming karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan. Salamat po. Ang lahat ng ito'y sabot dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.